Noong unang panahon, sa paanan ng bundok ng kasakdalan, naninirahan ang isang diyosa na nagngangalang Ate Veritas. Ang diyosa ng katotohanan, bagaman totoo rin na mas tanyag siya sa kanyang kayabangan at pagtangging humingi ng paumanhin kailanman. Isang araw, habang nagpapahinga sa kanyang tronong ginto na rosas, dahil iyon ang bumabagay sa kanyang estilo, napansin niyang palaging nag-aaway ang mga taga-bayan tungkol sa kung sino ang tama. "Oh, palaging nag-aaway ang mga mortal na ito," ekslamasyon ni Ate Veritas habang nagsuscroll sa kanyang mahiwagang iPad na nagpapakita ng mga pinakabang chismis mula sa mundo. "Kailangan ko ng solusyon para matapos ang kanilang walang katapusang mga pagtatalo. Ngunit siyempre, dapat ako ang pinakatama sa lahat." Kaya, gumawa siya ng isang plano. Kinuha niya ang kanyang kumukuti-kutitap na tungkod ng ganap na katotohanan at naghanap ng karapat-dapat na mga babae sa nayon na pagkakalooban niya ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi madali ang kanyang proseso ng pagpili. May mga audisyon, talent portions, at isang Q&A kung saan ang tanong ay, bakit palagi tama? Ang mga sumagot ng dahil ay pinili dahil iyon ang kanyang vibe. Matapos ang mahigpit na pagsusuri, kung saan karamihan siya ay nagsasalita sa sarili, pinili niya ang 5 pinakamakapal na loob at pinakakumpiyansang mga babae sa nayon. Marites, Karen, Tita Beng, Ate Girl, at Madam. Binigyan niya sila ng isang mahiwagang bracelet na kumikinang tuwing sila ay nasyem palagi dahil sila ang mga napili. "Ibinibigay ko sa inyo ang aking kapangyarihan na laging tama," sabi ni Ate Veritas. "Ngunit may kondisyon, tuwing gagamitin niyo ito, kailangan niyong mag-flip ng buhok at sabihin ang iconic na linya, 'Sabi ko sa inyo.'" Sumang-ayon ang 5 at mula noon, sila ang naging mga ninuno ng palaging tama na babae. Ang kanilang natatanging kapangyarihan, kahit mali ang kanilang sinasabi, ito ay magiging tama dahil sinabi nila ito. Halimbawa, minsan ay sinabi ni Marites na gawa sa Sprite ang ulan at lo and behold, naging carbonated ang ulan sa nayon. Si Karen, nang hingin niya ang manager ng kalikasan, ay napatunayan na tama dahil may lumitaw na dwarf para ayusin ang gubat. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Kasama sa kapangyarihang ito ang side effect, hindi na makapagpaumanhin ang mga babae. Kahit mali sila, ginagawa nilang tama. Halimbawa, minsan si Tita Bemeng ay nagkamali ng recipe ng adobo na lasang bubblegum, ngunit sinabi niya, sinadya ko iyon para sa trendiness, at naniwala ang lahat sa kanya. To this day, the descendants of the Chosen Five continue to pass on their power. You can spot them at family reunions, in Facebook comment sections, and in group chats, always doing a hair flip and saying, "I told you so." Whenever asked why they're always right, the answer is, because we are the descendants of 8 Veritas. Duh! And that's the tale of how the lineage of the always right women began, with a proud goddess, a glitter wand, and an audition full of confidence. So, when you find yourself in a debate with them, you might as well bring popcorn. You'll surely lose, but you'll definitely be entertained. The end.